Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong likod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambay Makabayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay ang pahayag po ng ating Vice President Sara Duterte sa mga tanong po sa kanya ng mainstream media, mga kababayan. At ang sinabi niyang good luck, mga kababayan. Umpisa na po natin. Ito na po, painggan po natin at panuorin. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na walang koneksyon sa impeachment complaints ang kanyang anunsyong pagtakbo sa 2028 elections. Pero ano nga rin ba ang masasabi niya sa pagkikita ni na Pangulong Bongbong Marcos at Naga City Mayor Leni Robredo? Ania sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Good luck. Good luck. Yan ang matipid na reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagkikita kamakailan ni na Pangulong Bongbong Marcos at ex-VP at ngayong Naga City Mayor Leni Robredo. Matatandaan ganyan din ang naging reaksyon daw ni PBBM nang malamang tatakbong Pangulo sa 2028 si VP Sara. Good luck. Sagot ngayon dyan ng bise, Bakit them? Bakit you? Bakit them? Good luck. natanong din si VP Sara kung konektado ba ang desisyon niyang tumakbo sa impeachment complaints laban sa kanya. Hindi naman kasi last year nandiyan na yung impeachment eh, 'di ba? Nandiyan na yung impeachment pero hindi pa ako nakapag-desisyon noon. Sa isa namang interview ay nauna nang sinabi ni VP Sara na noong nakaraang taon pa siya nag-recruit ng running mate na di niya muna pinangalanan. Wala rin daw partido na lumalapit sa kanya sa kabila ng pag-anunsyo niya sa kanyang kandidatura. Kaluoy sa Ginoo wala, nag-ino Sara lang gihapon si Sara. Sabi ni VP Sara, maaga siyang nagsabing tatakbo dahil kahit naman daw wala pa siyang announcement ay inaatake na siya. Kahit ano raw ang gawin niya ay hahabulin talaga siya ng impeachment. Kahapon, bukas, ngayon, ang impeachment ay nandyan. Sinimulan na nila yung pagsira sa pangalan ko. So bakit ko pa ba i-delay yung pagsabi na tatakbo ako kung nakapag-desisyon na ako? Kabilang na nga sa hinaharap ngayon ni VP Sara ay ang 4 na impeachment complaints laban sa kanya. Nirefer na ito sa House Justice Committee. Nagbabalita mula sa Mga tambay, frontline, Bril sino po yung nag-aakusa po ng impeachment sa Vice President? Mga kababayan, sino po? Sino po ang mga nag-aakusa sa Vice President na pilit po siya pinababagsak ang matatakaw daw po sa pera ayon po sa ating kababayan at mga bayani na soldiers, ang ating Marine soldiers. Sila po ang nagpahayag. Ang maiingay po, lalong-lalo po sa pagpapabagsak ng mga Duterte, ay sila raw pong talamak. Talamak daw po sa pera ng taong bayan, mga kababayan. Ito po, basahin po natin. Ito po, lalong-lalo po, yung nung panahon po ng 19 Congress, nung simulan po nila na impeach ang Vice President, 19 Congress, ay isang damukal daw po ang nakuha nitong maleta ayon po sa ating mga soldiers. Ito po, basahin po natin at ulitin po natin mga kabayan. Ito po ang matatakaw, mga kabayan, sa pera ng taong bayan. Ayan po ang mga congressman na matatakaw at masiba raw po, mga kabayan, ayon po sa ating Marine soldiers. Yan po ang mga atat ma-impeach ang Vice President sa pangunguna po na nakatanggap daw po ng mga maleta na basura galing sa buwis ng taong bayan sa pangunguna po ni Abante. Mga kabayan, si Abante, si Adyong, si Alvarez, si Ang Jojo, si Baronda, si Barbers, si Bernos, si Brosas, si Castro, yan po si Franz at si Arlene, mga kabayan. At si Chua, si Delipe Manix, si Delima Laila, si Fernandez Dan, mga kabayan. At si Garin, si Janet Garin, si Dong Gonzales, si Jay Konghun, si Jerbil Luistro, si Manuel Raul, si Raul Manuel, si Sandro Marcos, si Paulo Ortega, si Joseph Paduano, si Stella Kimbo, si Martin Romualdez, si JJ Suarez, at si Erwin Tolpo. Mga kababayan, yan po yung mga nakatanggap daw ayon po sa ating mga Marines,
mga kababayan, na gustong-gusto pong mapabagsak at ma-impeach ang ating Vice President. Ito po nung 19 Congress po ito, grabe. Nung i-impeach po nilang Vice President at ngayon ay maiingay na naman sila at gusto na naman po nila i-impeach ang Vice President. Ito pong mga karamihan dito ay active pa, mga kababayan, sa pangunguna po ni Benny Abante, si Sia Jong, si Jose Alvarez, si Jojo Ang, si Julian Baronda, si Ace Barbers, si Ching Bernos, si Arlene Brosa, si Franz Castro, ang bihira, at si Joel Chua, si Manix Dalipe, si Laila de Lima, si Dan Fernandez, ibang klase, no? Si Erwin Tulpo, si Jay Suarez, si Martin Romualdez, si Stella Kimbo, si Joseph Paduano, si Paolo Ortega, si Sandro Marcos, si Ruel Manuel, si Jerbil Luistro, si Jay Konghun, si Dong Gonzales at si Janet Garin. At marami pa raw po ito, mga kabayan. Marami pa sila ilalabas na mga politiko na matatakaw sa maleta, basura na galing po sa buwis ng taong bayan. Yan po ang maiingay. Karamihan po dyan ay gigil na gigil ma-impeach ang Vice President. Dito po sa mga matatakaw sa pera umano. Di umano. At ganun din po, meron din pong mga senador, mga kababayan. Kamusta na kaya sila Tito Soto riyan, mga senador, na gustong-gusto rin po i-impeach ang Vice President? Hindi po ba, mga kababayan? Ibang klase po, no? Talagang pakapalan na lang po ng muka. Kailangan kasi para kumapal ang mukha mo, maging buhaya ka. Hindi po ba? At syempre po, ano po sabi ng ating Vice President? Yung pagpunta ni Bonget na tinatawag na bangag ng kanyang ate, nung pumunta po sa Bicol, ano sagot niya? Good luck! Good luck na lang. Mga kung magtatandem o sinasabing sila ang magiging unit team, mga kabayan, sinasabi ng ating mga kabayan, good luck na lang. Isang lutang daw po umano at isang bangag umano. Yan po ang magtatandem. Isang lutang daw at isang bangag at kain suka di umano. Yan daw po ang grupo na mga kain suka di umano. Dahil po sa pera yata, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang update po natin sa ating Vice President. Sinagot niya po, lalong-lalo po sinasabi, kaya siya nagdeklara ng maaga dahil ito daw ay yung tinatawag na pamblap o sinasabing proteksyon ng Vice President, mga kababayan, lalong-lalo po para harangin daw po ang impeachment. Pero yung mag-i-impeach ay karamihan po sa kanila ay involved sa mali-malitang pera. Katulad po yata nung karamihan dyan ay nasa Quadcom at Tricom. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ang komento po natin. At syempre po, tayo po yung magdasal at manalangin na lagi po natin isama sa dalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President at dating Pangulong Duterte, at isama na rin po natin ang ating mga soldiers marine na maingatan po sa kapahamakan, mga kababayan, at syempre po ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po sa mga dasal ninyo, mga kababayan. At syempre po, thank you po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribes, mabuhay po kayo. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Balance Vision TV, Gay at Shena, kay Kingston ng Hong Kong, kay Jake Yahut ng California, USA, si Gina Ray ng Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, at si Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo, mga kabayan, at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At ingat-ingat po tayo at tiis-tiis po, mga kabayan. Konting tiis na lang po. God bless po sa atin lahat. Paalam. Bye-bye.